Hello guys. So meron nga pala tayong mga upgraded na internals dito sa ating gel blaster, as well as dito sa ating external na gel blasters, mga dinagdag natin na accessories. So ang kumbaga yung gel blaster ninyo, kung gusto niyo dalhin ito sa to the next level, or yung mas maganda yung rate of fire, naka 11 volts ka na, tapos nag high torque motor ka pa, talagang mas maganda yung buga. Kumbaga mas mabilis ang kanyang rate of fire. So dito nga pala, bumili pala ako ng high torque motor, pero hindi ko na ipakita sa inyo guys kasi naisalpa ko na siya dito sa handle. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Pero meron tayong nabibiling high torque motor dito sa may Lazada, at meron din tayong nabibili na high torque motor dito sa Shopee. Tapos depende na yun sa inyo kung anong brand yung pipiliin ninyo. Tsaka guys, kung hindi nyo pa nakikita yung high torque motor sa gel blaster, pwede nyo rin naman research doon sa Google, o kung dito sa my Chrome ninyo. So yung nabili ko palang high torque motor is ito pala yung yung ating stock motor. Ito yung stock motor ng ating tawag dito, ng ating gel blaster na ARP9. Tapos ang nabili ko palang high torque motor is medyo mataas siya, so medyo mahaba. So ang ginawa ko, umorder na lang ako ng grinder, mini grinder. Pero itong nabili kong mini grinder is palpak kaya ang ginawa ko, diniskartehan ko na lang kasi hindi niya maputol Hindi niya maputol yung bakal doon, kaya diniskartehan ko na lang since malapit lang yung machine shop dito sa amin. So sinabihan ko lang yung doon, yung nag-ooperate doon, na sabi ko is ipantay niya lang dito, o kagaya lang din ng size nito, para parehas yung level nila. Kasi pag medyo mas mahaba yung gear, o kaya medyo mas maikli yung gear niya, is hindi mas maganda yung yung kumbaga hindi maganda yung pagkakabit. So malaking chance na yung gear natin, kapag hindi maganda yung kapag medyo mahaba o sobrang liit, is pwedeng mapudpud yung gear natin, o kaya hindi aabot dito sa ating mismong bevel gear. So ito nga pala, itong aking ARP9, na-shim ko na rin siya. So yung purpose ng shim natin is kumbaga yung mga gear natin kasi kumbaga yung may minsan may mga gap yan So ang nangyari, pag may mga gap, pag umiikot na yan, gumaganyan-ganyan, o minsan hindi pantay, ganto, sa ibabaw lang yung tama ng gear, yan. Pag doon lang yung tama ng gear, so malaking chance na mapudpod, o kaya hindi iikot yung gear. Tsaka kapag masyadong masikip yung mga tornilyo, tsaka pag kinabit nyo kasi yung tawag dito, yung gear ninyo, tapos pag paikutin nyo, subukan nyo paikutin, pero wag nyo muna ilagay yung anti-reverse na doon na doon sa loob ng natin ng gear natin. Wag nyo muna ilagay yon, tapos subukan nyo paikutin. Pag hindi umiikot, ibig sabihin masyadong masikip yung mga tornilyo ko. So ibig sabihin kailangan lugan ninyo yung kanyang gearbox, para hindi gaanong ma-pressure yung mga tawag dito, yung mga gear doon sa loob. Tsaka dapat talaga maganda rin na i-shim ninyo yung yung blaster ninyo, para ayun nga, maganda yung kumbaga lahat coordinate sila sa isa't isa, kumbaga synchronize. So hindi mapupudpud yung gear natin, tsaka mas maganda yung yung ikot niya, kumbaga mas swabe. So ayun, next time papakita ko sa inyo kung paano mag-shim ng gear. Okay? Tapos ito pala, pinalitan ko na rin siya ng piston. So ito, upgraded na. So ito nga pala, papakita ko sa inyo high torque motor. Okay? Okay. Naka full auto na to. Ito pala, naka high torque motor. Ito nga pala guys, naka naka 11.1 volts. Tapos yung spring niya is M110, pero tinabasan ko siya ng dalawang ikot siguro, kasi ayoko rin naman na masyadong mapwersa yung ating gear doon sa loob, kasi kahit gaano katigas yung gear natin is pwede pa rin mabungi yan kapag sobrang tigas ng ating spring, lalo na kapag lagi niyang ginagamit. So ang nilagay ko lang M110, tapos tinabasan ko siya ng dalawang ikot. So ito pagkukumparahin natin siya sa ating MP5. So malalaman ninyo kung gaano
kung ano yung pinagkaiba niya. Tsaka ito kasi kaya hindi rin naapektuhan yung rate of fire niya kasi nga matigas na yung spring niya. Pero kapag yung stock spring yung nilagay natin dito sa loob is mas mabilis yung rate of fire niya. Kaya ito medyo bumagal siya pero mabilis pa rin kasi high torque motor. Yan. So ito guys, hindi ko pala ito ni-rewire. Hindi ko naman to ni-rewire pero ang tagal ko na nang itong ginamit kasi may ano naman ako noon, may ganito rin ako dati pero okay naman yung mga wires niya kaya hindi naman kailangan siguro mag-rewire. Pero just in case, meron naman akong wire dito at meron na rin akong tao dito, may ano ako dito, may panghinang just in case na sumablay yung ating mga wirings. So ayan, tingnan nyo yung pagkakaiba. Ayan, itong ating high torque motor. Tapos meron tayo dito, ito yung aking MP5 kukuha nito. Ito pala ang aking MP5. So itong aking MP5, in-upgrade ko na rin pala to. So ito, meron tayong optic, meron tayong riser, meron na rin tayong flashlight with laser. So ito pala guys, binilang ko na rin siya ng tawag dito, ng suppressor. Tapos naka 11.1 volts, tapos yung spring niya is nilagyan ko siya ng M95 na spring. So ito guys, bagong shim ko na rin to. Kaya malakas na rin to. Kaya yun. So ito pala yung ating MP5. So ano niya yung pagkakaiba? Ano niya lang, i-distinguish nyo lang. Diba? Medyo mabagal. Hindi siya ganun kasi mabilis. Pero parehas lang sila naka 11.1 volts. Ito medyo mabagal siya. Tingnan mo niya guys yung pagkakaiba. Diba? Ngayon, ito tignan niyo isang aking ARP9 na naka high torque motor. Yan, kita niyo diba? Mas mabilis. Tsaka ito, yung motor pala nito is stock motor lang din naman kagaya nito. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo. So magbibigay tayo ng sample na tapos may ano tayo dito, may target shooting tayo. Sige, lagyan natin ng magazine. Ano muna natin, safety. Okay. Guys, palitan muna natin ng magazine kasi masyadong malaki to So lagay natin yung kanyang normal na magazine. So ito may bala na rin to guys. Ang bala pala na nilagay natin dito is tawag dito 100N. So matigas yun. Okay, sige. Magazine prime muna natin para umakit yung bala. Okay na? Okay. Sige, ito na lang yung gagawin natin sample. Lalagyan ng gel blaster. Ito pala guys. Ito pa, nakita nyo, Hydro Blaster. So shout out sa Hydro Blaster Manila sa magandang AK-47. So ayun nga, yung AK-47 ko dito ko siya binili sa Hydro Blaster. So magaganda yung mga mga brand nila guys. So pag may mga unit kayo na nagustuhan, especially high-end na mga unit, so dito kayo bumili sa Hydro Blaster Manila. So nagustuhan ko kasi yung product nila. Ito na dito tayo mag-testing. So guys, ayan. Siguro mga 2 meters. Layo tayo ng mga 2 meters. Ang una nating ito-testing, itong aking MP5. Itong MP5 ko malakas talaga to Ito to, 300 fps. Tsaka in-upgrade ko na yung spring na. So napakalakas talaga nito. Masakit, talagang nakakapantal. Okay, tignan natin 2 meters.
tagos yan guys. Ganun, tagos yan. So ganun kalakas aking MP5. Ay, tagos siya sa loob. Ano? Tagos siya. So kita nyo na medyo mabagal yung kanyang rate of fire. Ito yung normal na DC motor lang yung ang naman ng ating MP5. So ito naman yung upgraded na ating ARP9. Ito pala yung aking ARP9 na naka high torque motor. So test fire natin. Dito tayo mga meters. So ito, naka ano tayo, high torque motor. So yun yung pinagkaiba, kita nyo naman, di ba? Yung kaya kung yung mga blaster niyo gusto niyo siyang i-level up to the next level, palitan niyo lang siya ng high torque motor. So kahit ano na lang, kung gusto niyo mas safety, bahala na kayo, i-rewire niyo yung inyong gel blaster at para mas safe na ano, kung ano kayo, medyo nag-aalangan kayo. Pero sa akin naka-ano lang naman ako yung normal na stock niya na wire. So wala akong pinagtan sa wire niya ito, kaya okay na okay siya. So just in case naman, meron naman akong yun nga, kanina yung pinakita ko, meron akong wirings na silver wire, just in case na maapektuhan yung aking tawag dito, ang aking mga wirings, pag masunog man or masira yung aking wirings. So ayun guys, nakita nyo kanina yung damage. So ito nga pala, tingnan nyo. So ayan, so malaki talaga yung ano. May mga part talaga siya na hindi nabutas kasi ito talagang MP5 ko, malakas talaga. So nasa 300 o to 310 FPS to. So guys, yun lang muna. Sana guys, may natutunan tayo. So ayun nga, kung gusto niyo mag-shift ng high torque motor, mas maganda mag high torque motor kayo para mas maganda yung ano, yung rate of fire. Kumbaga mas mabilis, mas rapid siya. So yun nga guys, so yun, pala aking MP5, kita nyo naman, napakaganda nyan. So upgraded yan. Yun siya. Ito pala aking ARP9. Ito pala yung naka high torque motor, pero hindi siya naka drum magazine. Yun lang guys, may natutunan tayo. Sa next vlog ko naman papakita natin kung paano mag-shim ng ating mga gear sa blaster natin. So guys, yun lang. Bye bye.